Matagal naman ako na may nagnanais patalsikin ng Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So, ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Yan. Nako po, desperado na. Si Sara Sayad Lustay biglang paglusob sa Malacanang. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Grabe ho, mga kaibigan, buti lang ho at natunogan ito. Itong madumi, masama na balak, lihim na paglusob sa Malacanang ni Sara Sayad Lustay biglang hinarang. Kaibigan, isang like sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Matindi ho, grabe. Lahat ay gagawin ho nitong si Sara Sayad Lustay kasama ang kanyang mga tulonggis na mga taga-suporta, DDS, DDLS. Aba ay mantak nyo, palibasa na itong ating Pangulo ay nasa ibang bansa, diyan po sa Canada para sa importanteng mahalagang pagbisita para sa ikaunlad ng ating ekonomiya. Ay kasabay din naman ho itong usapin na paglusob sa Malacanang ni Sara Sayad Lustay. Harangin nyo yan sa gate. Yan ang iyong matinding sinapit. Mga kaibigan, huwag po kayong alis. Importanteng mahalaga na malaman nyo po ito. Sapagkat marami ho ang nagtatanong kung ano na ang nangyari diyan po sa Malacanang, dahil diyan po sa malapit din sa Malacanang, sa Liwasang Bonifacio, ay nandyan po itong mga kulto, itong mga samahan ng isang religion na nagtitipon-tipon po sila, na ang purpose din po niyan ay magkaroon sila ng pagkakataon para pabagsakin ang ating gobyerno, President Bongbong Marcos. But sa panaginip lang ho nila yan mangyayari. O, di ba? Ibabawi ko po sa inyo ito. Buhat sa Malacanang, at nagsalita rin po ang Malacanang, mga kaibigan, tungkol dito. Ito po, shoutout po mga kaibigan. Yang na hindi susuporta ng Iglesia ni Cristo, anumang planong destabilisasyon. Ito. Kumpiyansa Malacanang na hindi susuporta ng Iglesia ni Cristo, anumang planong destabilisasyon. Wala nito sa grupo, huwag magpagamit sa mga gustong patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Live mula sa TV5B, the center ng Moon sa balita, si News 5 Paris correspondent Maricel Lili. Maricel, una sa lahat, may banta ba ng destabilisasyon at anong sabi ng Malacanang tungkol dito? Jiggy, tinanungan natin ang Malacanang kanina kung nakakarating pa sa kanila yung impormasyon na planong dalhin hanggang Malacanang yung kilos protesta na nangyayari dyan sa EDSA. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, totoo man o hindi raw ipinagwawalang bahala ng Malacanang yung mga ganitong report. Kanina sa pag-iikot natin dyan sa Malacanang, kung ikukumpara natin kahapon, halos wala namang pinagbago yung kanilang security dyan. Naroroon pa rin yung container van, nakaharang dyan sa may entrada, sa may JP Laurel. Meron pa rin mga security na nakabanday dyan, although kalmado naman yung sitwasyon dyan kanina. Ang sinasabi lang ni Undersecretary Claire Castro, naniniwala ang Malacanang na hindi makikiisa ang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa anumang pagbabanta nitong sinasabing destabilisasyon kung meron man. Naniniwala raw sila na hindi sila yung mag-i-impluensya para pagsagawa ng ganitong klase ng pag-aaklas. Pero ang panawagan na rin ni Yusek Castro sa mga miyembro ng INC, huwag silang magpapagamit kung meron mga ganitong hakbangin, dahil ikinagalang naman ng Malacanang ang buong liderato ng INC at gayon din ang integridad daw ng kanilang grupo. Pakinggan natin ang sinabi ng Malacanang. Ito, pakinggan po natin ang buhat sa Malacanang, dahil nagkabistuhan na ho dito nung ika nga po'y matunog at kalat na rin nga ho na mayroong lulusob sa Malacanang sa pamagitan ng isang rally ay magkakaroon po ng
pagpasok, paglusog, diyan po sa Malacanang. Siyempre, ay common sense lang isipin natin. Kaya nga sila papasok diyan. Ay para mayroon po silang iupo na aagaw sa pwesto ni President Bongbong Marcos. Walang iba kundi si Sara Sayad Lustay Duterte. Ba't ito po ang nangyari, mga kaibigan? Pakinggan po natin. Kaya nga kita ngayon, ang pag-iusap po natin sa liderado ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So, hindi ito bago. So, handa naman po ang gobyerno para dyan. At Maricel, kagabi nagdeklara ng red alert ang FP-NCR Command. Kaninang umaga, dumalo naman sa founding anniversary ng Air Force ang Pangulo. Ano naging mensahe ng Pangulo sa AFP? Well, timing. Yung pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa 79th founding anniversary. Ayun mga kaibigan, ang ganyan din po muna ang ating balita na yan. Medyo mahaba at buhat po diyan sa News 5. Ay tama ho ang Malacanang. Ayon po dito kay Atty. Claire Castro, wag po tayong kasiguro. Dapat maging handa. Kaya nga nagkaroon na po ng pag-aalerto ang AP dahil mayroon pong nakuha na mga intelligence report na kumakalat din sa social media at malaking mainstream media at malakas na bulong-bulungan. Hindi po ito ika nga po chismis, hindi marites. Ito po ay mayroon talagang noong pa man inamin ni Atty. Claire Castro na matagal na talagang mayroong gustong magpatalsik sa pisto kay President Bongbong Marcos na hanggang ngayon po ay nagkakaroon po sila ng ganyang sapilitan kung ano ang dapat gawin para mapatalsik kay si Pangulong Bongbong Marcos. Subalit, hindi po nananay. At dito ho nagkaroon po ng rally itong mga iglesia ni Cristo ay hindi po maialis kahit ang Malacanang din ho. At sa pamagitan ni Atty. Claire Castro na sana ay wag magamit itong rally ng iglesia na samahan ho ng mga DDS na tulongges, ng mga taga-suporta ni Sara Sayad Lustay na tulongges, kasama si Sara Sayad na bumuo ng anumang hakbang para pasukin kunwari rally ang kanilang ginagawa. Subalit ang pakay nila, ang ika nga po gusto nila ay pumasok ng Malacanang sa bayan ng rally ng INC upang sa ganon magkaroon po sila ng pagkakataon na mapatalsik sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung balita po na yan ay matagal lang balita yan, mga ilang linggo na ho. Itong bagong balita na mayroon nga na ganyang intelligence report. Subalit sa pamamagitan ho ng mga balita katulad doon ito, isiniwalat ang Malacanang na talagang mayroon ay napipigilan ho ang kanilang masamang balak. Ay baka sabihin lang hindi natin kaya ang Malacanang dahil naka-alerto pala ang AFP. Kahit nasa Canada, ito ang ating mahal na Pangulo ay hindi natin kakayanin dahil naka-alerto ang PNP, naka-alerto ang AFP, ang buong persya ng mga sandatahan lakas ay naka-alerto. Dahil sa pamagitan po niyan, maliwanag naman po na naharang ho ang pagpasok, paglusog ni Sara Sayad Lustay diyan po sa Malacanang. Hindi po ibig sabihin na harang ay by komosyon na hinarang, hindi po. Sa pamagitan po ng mga ganyang balita ay nagkaroon po silang pagkakataon, nagdalawang isip, baka hindi natin kaya ito. Ibig ko sabihin, marami po ang meaning ng naharang. Kaibigan na lang po, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Abangan po natin dahil mayroon pa pong rally. Hindi po natin alam kung ano mangyayari pa. Wait in 24 hours dahil nandiyan pa ho yung mga tulongges na nanggugulo diyan po sa lansangan. Kilala nyo na po yan, mga didinis na tulongges at yung iba pang ika nga po'y kulto na nagkalat sa lansangan. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.